Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Andrew at nais ko pong ibahagi ang isang kwento na matagal ko nang pinapasan. Siguro ay mahirap intindihin, pero sana sa inyong pakikinig, mas maunawaan ninyo ang mga pagdududa at emosyon na matagal ko nang ikinukubli sa aking puso. Nang mawala ang mga magulang ko sa isang aksidente, si Ninang Lenny ang agad na nag-abot ng kamay para sa akin. Walang asawa, walang anak, pero siya ang nagbigay ng bagong tahanan para sa akin. Sa mga mata ko, siya na ang aking ina, siya na ang aking pamilya. Hindi ko naisip na may iba pa akong pamilya. Siya lang ang nararapat. Lumaki ako sa ilalim ng kanyang mga palad. Ang mga taon ko, kasama siya ay puno ng mga alaala. Minsan, gigising ako sa madaling araw at makikita ko siyang nakatayo sa pintuan ng aking kwarto. Hinihiling ang isang yakap na walang salita. Ang mga gabing iyon ay puno ng init, ng yakap, ng pag-aalaga, ng pagmamahal na hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Para bang kami lang sa mundo at walang makakaagaw sa amin. Pero habang lumalaki ako, unti-unting bumangon ang mga katanungan sa aking isipan. Dahil sa kanya, naging buo ako. Naramdaman ko na, sa kabila ng pagkawala ng aking mga magulang, hindi ako nagkulang sa pagmamahal. Si Ninang, para sa akin, ay ang aking liwanag. Wala akong ibang naisip kundi siya, ang taong nagbigay sa akin ng bagong buhay. Laging magkasama kami, tuwing umaga, nagtutulungan sa bahay, tuwing gabi, magkatabi kami sa hapagkubo. Nagkwekwentuhan tungkol sa mga bagay na mahirap. Ipaliwanag, siya ang aking gabay, siya ang aking lakas. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala, may nararamdaman akong kakaiba. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may isang bagay na nagbago sa hangin. Hindi siya tulad ng dati, at hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa aking puso. May mga pagkakataong tinitingnan ko siya ng mas matagal. May mga gabing mas malalim ang aking iniisip tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung ito ba'y nararamdaman ko lang o may iba pang dahilan. Sa mga simpleng araw na iyon, tuwing natutulog kami sa isang kwarto, may isang malalim na tanong sa aking isipan. Ano ang tunay na kahulugan ng lahat ng ito? Si Ninang ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Pero may mga gabing tumitigil ang aking puso. At naguguluhan ako kung may ibang kahulugan ba ang lahat ng pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Ngunit hindi ko iyon maipaliwanag. Walang malinaw na sagot. Para sa akin, siya ang aking pamilya. Siya ang aking daigdig. Hindi ko na kailangang tanungin pa ang aking sarili. Ang pagmamahal na ibinibigay niya ay sapat na. At para sa akin, hindi na kailangang maghanap pa ng iba. Hanggang isang liham ang dumating. Hindi ko alam kung paano ko i-describe ang naramdaman ko nang makita ko iyon. Lumang sobre, amoy alikabok, at ang pangalan ng isang estrangherong hindi ko kailanman narinig. At ang pinaka-shocking na bahagi, ang pangalan ng nagpadala, Ernesto. Isang pangalan na hindi ko alam. Ngunit naramdaman ko agad na may malalim na koneksyon. Ang sulat na iyon ay nagdala ng isang tanong na mahirap sagutin at sa bawat salitang aking binasa, parang unti-unting gumuho ang mga pader ng aking mundo. Anak, matagal ko nang hinahanap ang paraan para makausap ka. Alam ko ang mga pagkukulang ko, ngunit ang tanging hiling ko lang ay malaman mo ang totoo. Ang bawat salitang binasa ko ay nagbigay daan sa isang hindi inaasahang pangyayari. At ang mga salitang iyon ang nagsimula ng lahat. Lahat ng pagkalito, lahat ng pagsisisi, lahat ng tanong na nagbukas sa aking isipan. Si Ninang ay hindi ko kadugo. Si Ninang ay hindi ko tunay na pamilya. Ang taong nag-alaga sa akin, ang nagbigay buhay sa akin, ay hindi pala ang aking tunay na ina.
At sa bawat tanong na sumibol sa aking isipan, nagsimula na ring magbago ang lahat. Isang malamlam na gabi, habang tahimik na natutulog ang buong bahay, hindi ko maiwasang mag-isip. Si Ninang Lenny, sa mga nakaraang araw, ay tila may nararamdaman ding hindi ko kayang ipaliwanag. May mga gabing ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, may mga pagkakataong ang kanyang mga kamay ay humahaplos sa akin na may kakaibang lambing. Hindi ko maipaliwanag, pero sa mga simpleng kilos niya, may nararamdaman akong kakaiba. Isang damdamin na hindi ko alam kung ano. Sa mga gabing iyon, habang ang hangin ay malamig at ang mga ilaw ay dim lang sa paligid, ako'y naguguluhan. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Hindi ko alam kung pagmamahal ba ito o simpleng pagpapahalaga sa isang taong matagal ko nang kasama sa buhay. Pero isang bagay ang sigurado ako. Ramdam kong may iba sa aming relasyon. May mga tingin kami sa isa't isa na hindi ko kayang ipaliwanag, mga sulyap na para bang may mga bagay kaming hindi kayang sabihin. Pero ramdam naming pareho. Isang gabi, habang magkasama kami sa sala, hindi ko na kayang pigilan pa. Ang nararamdaman ko ay parang isang higanting alon na hindi ko kayang itago. Tumayo ako mula sa kinauupuan ko at lumapit sa kanya. Habang tinitingnan ko siya, hindi ko na nakayanan pa ang tadhana. Ninang, may gusto akong sabihin, ang sabi ko. Ang aking boses ay may kasamang takot at pangarap. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang aasahan ko. Ang aking dibdib ay parang lalabas sa kabang nararamdaman ko. At sa bawat paghinga ko, mas lalo akong lumalapit sa desisyon kong buksan ang aking puso. Nakita ko sa kanyang mga mata ang mga pagbabago, ngunit wala akong makitang malinaw na sagot. Hindi siya nagsalita, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang katahimikan. Gusto ko sanang ipaliwanag ang mga nararamdaman ko, pero parang lahat ng salitang gusto kong sabihin ay na-stuck sa lalamunan ko. Nang tumingin siya sa akin, may isang saglit na katahimikan sa pagitan namin at ang buong mundo ay tila huminto. Ninang, hindi ko na kayang itago pa, sabi ko. Mas mataas ang tono ng aking boses, puno ng emosyon. Matagal ko nang nararamdaman ito at gusto ko sanang malaman kung nararamdaman mo rin. Ang mga salitang iyon ay nagbigay daan sa isang napakalaking tanong. Ngunit sa halip na sagutin ako ng malinaw, si Ninang ay tumahimik lang. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi masabi-sabing emosyon, para bang may mga salita siyang gustong sabihin, ngunit hindi niya kayang buksan. May isang hindi maipaliwanag na tensyon sa kanyang katawan, at sa bawat minutong lumilipas, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang katahimikan. Nagtagal kami sa silid, at hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag ang nararamdaman ko. Minsan, naiisip ko kung siya ba ay natatakot na baka magbago ang lahat. Ang mga tanong na iyon ay nagsimula ng magsanib sa aking isipan, at ang mga hindi nasabi ay tumagal ng mas matagal pa kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko na alam kung paano tatanggapin ang mga sagot na hindi ko pa naririnig. Naglakad ako papalayo, naguguluhan. Parang may isang puwersa na humihila sa akin, at ako'y napagod sa kakaisip kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Si Ninang ay hindi nagsalita, ngunit may bigat sa mga mata niyang, para bang ang sagot na hinahanap ko ay hindi ganun kadali. Puno ng mga katanungan ang aking isipan. Kung may nararamdaman din ba siya tulad ko? Bakit hindi niya nasabi? Kung may pagnanasa man siya na tulad ko, bakit niya ako tinataboy sa isang mundong hindi ko kayang intindihin? At sa bawat saglit na lumilipas, mas lalong naging magulo ang lahat. Nasa kalagitnaan ako ng kanyang silence, nang huminga siya ng malalim at ngumiti ng mahinahon. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Siguro, para sa kanya, isa itong paraan ng pag-iwas,
O marahil ay isang uri ng pagtanggap na hindi pa siya handa. Hindi ko na alam kung anong mangyayari pagkatapos nito. Ang nararamdaman ko ay parang isang malamig na hangin na dumaan at nawala. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang katanungan sa aking puso ay nanatili. Siya ba ay nararamdaman din ang parehong init ng aming mga puso? Nang maglaon, ang lahat ng sinabi ko kay Ninang Lenny ay nagdulot ng isang kabiguan na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga araw pagkatapos ng aming pag-uusap ay naging tahimik at puno ng tensyon. Ang mga tingin niya sa akin ay nagbago. Mga sulyap na hindi ko kayang basahin, mga mata na tila umiwas sa akin. Hindi na siya ang dating ninang na palaging may mga kwento, palaging may halakhak. Pati ang mga simpleng galak na ibinubukas niya sa akin tuwing magkasama kami ay nawala. Isang linggo ang lumipas at mas lalong naging malayo siya sa akin. Ang mga saglit na magkasama kami ay puno ng katahimikan. Ang bawat pagtingin niya sa akin ay may kasamang pag-iwas. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero nararamdaman ko ang lamig na dumarating sa aming relasyon. Ang mga tanong na dati ko lang naiisip ay ngayon nagiging isang masakit na katotohanan. Ang mga mata niya na dati puno ng pagmamahal at malasakit, ngayon ay tila may pader na humaharang sa akin. Pati ang mga simpleng pag-uusap namin ay naging malabo, mabigat. Hindi ko siya kayang makausap ng maayos at siya naman ay palaging nag-iwas ng mga tanong. Tila ba may hindi siya kayang sabihin. Ngunit hindi ko rin alam kung anong klaseng sagot ang hinahanap ko mula sa kanya. Nakaramdam ako ng matinding kalungkutan at pagkabigo. Bakit ba ako nagsabi ng mga saloobin ko? Kung ang layunin ko ay magpahayag ng nararamdaman, bakit ako parang naiwan sa isang madilim na sulok ng aming relasyon? Sa gabi, habang naghihintay, ako ng kahit anong senyales mula sa kanya, ang mga katanungan sa aking isipan ay parang isang walang katapusang alon. Naisip ko, baka mali ako. Baka hindi siya nararamdaman ang parehong bagay na nararamdaman ko. Baka ako lang ang nagbigay ng kahulugan sa lahat ng iyon. Baka ang mga sulyap na ibinibigay niya sa akin ay hindi pagpapakita ng pagmamahal kundi simpleng pangangalaga lang na akala ko ay higit pa sa isang magulang. Ang aking mga pagkatalo at ang kawalan ng katiyakan ay nagpapahirap sa akin. Ang mga sagot na hinahanap ko mula sa kanya ay hindi ko makuha. Habang ang bawat araw ay lumilipas, mas lalo akong nawawala sa sarili ko. Ang dating madali at magaan na relasyon namin ay nagbago at ako'y naging isang estranghero sa kanyang mundo. Naalala ko ang mga araw na magkasama kami, ang mga sandaling puno ng kasiyahan at pagtulong niya sa mga simpleng bagay. Hindi ko akalain na sa isang saglit, ang lahat ng iyon ay magiging bahagi na lang ng nakaraan. Parang naglaho ang init ng aming samahan. Wala na ang mga maliliit na pagsuporta. Wala na ang mga ngiti na hindi ko kayang kalimutan. Nasa isang madilim na kanto ako ngayon at hindi ko alam kung paano makakabalik sa dati. Sobra akong naguguluhan, puno ng tanong at puno ng takot na baka talagang nagkamali ako. Baka hindi siya nararamdaman ang parehong init na nararamdaman ko. Ngunit bakit ang lamig ng kanyang mga mata? Bakit parang ako'y naging isang estranghero sa kanyang buhay nang sa loob ng maraming taon? Ako'y naging bahagi ng bawat araw niya? Gabi-gabi, ang aking utak ay hindi mapakali. Naalala ko ang mga galak ng aking kabataan, ang mga magagandang sandali na nilaan niya sa akin, pati ang mga simpleng pagkilos na noon ay puno ng init at pagmamahal. Ngayon ay nagiging malamig at mahirap ipaliwanag. Sa huli, ang tanging bagay na natitira sa akin ay ang kalungkutan. Ang pakiramdam na ako'y nawawala sa mundo ng mga tao na may kakayahang magbigay ng mga kasiguruhan. Lahat ng mga tanong na naglalakbay sa aking isipan ay naghahanap ng sagot. Ngunit hanggang ngayon,
Ang mga sagot na iyon ay patuloy na umiwas sa akin. Chapter 4. The consequences. Ang mga araw ay dumaan ng mabigat at masakit. Habang lumilipas ang mga oras, nararamdaman ko ang matinding pagkakaibang dulot ng aking mga desisyon. Ang dating madaling relasyon namin ni Ninang ay naging isang pader ng katahimikan at kalungkutan. Wala nang mga simpleng kwento o ngiti na nagbabalik sa mga magagandang alaala. Ang mga mata niya, na dati puno ng pagmamahal, ngayon ay hindi ko na kayang basahin. Ang mga araw ay puno ng pagkahiwalay, at ang mga gabing magkasama kami ay puno ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Hindi ko na alam kung paano magpapatuloy. Bawat galak na nararamdaman ko sa kanyang presensya ay nasusugatan ng mga hindi nasasabing saloobin. Gusto kong magtakda ng linya, ng isang pag-uusap, ng sagot. Ngunit sa bawat pagtingin ko sa kanya, lalo akong nawawala sa sarili ko. Parang may isang pader na hindi ko kayang basagin at hindi ko alam kung anong nangyayari. Minsan, kapag magkasama kami, ang lamig ng hangin sa pagitan namin ay nararamdaman ko na parang kahit ang hangin ay may takot. Hindi ko kayang lumapit ng buo at siya naman ay palaging nag-iwas ng mga tanong. Ang pakiramdam ko, ako'y parang pinapansin pero hindi talaga pinapansin. Kung ako nga ay may kasalanan, hindi ko alam kung anong bahagi ko ang nagbago. Minsang hapon, habang ako'y naglalakad sa kalsadang minsan naming tinatahak, nakasalubong ko si Grace. Isang lumang kaibigan, isang dating kasama sa mga magagandang sandali sa buhay ko. Matagal na rin kaming hindi nagkikita, ngunit ang kanyang mga mata, ang kanyang mga halakhak, at ang mga magagandang alaala na muling sumik sa aking isipan ay nagbigay sa akin ng isang pakiramdam ng ginhawa. Parang lahat ng aking pinagdadaanan ay nauurong sa mga simpleng kwento namin. Si Grace ay laging naging magaan na kasama, isang taong hindi kailanman nagbigay ng alinlangan. Palaging may sigla at saya sa kanyang mga salita at mga kilos. Madali siyang kausap at parang walang kahirap-hirap na ibalik ang mga magagandang sandali na kami lamang ang nakaranas. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang bahagi ng aking puso na hindi kayang magbigay buo sa kanya. Ang bahagi ng puso ko na muling naglalakbay pabalik kay Ninang. Habang tinatangkilik ko ang bawat sandali na makasama si Grace, ang mga saloobin ko ay patuloy na bumabalik kay Ninang. Hindi ko kayang gawing buo ang sarili ko kay Grace at hindi ko rin kayang pabayaan si Ninang sa mga oras ng pangungulila. Parang magkaibang daan na magkasalungat at ako'y napapakalunod sa hindi alam na pipiliin, laging umaasa na baka makalimutan ko ang lahat ng ito. Ngunit kahit paano ay bumabalik ang mga pakiramdam na dati nakakulong na sa mga mata ni Ninang. Minsan, naiisip ko kung mali ba ang nararamdaman ko. Kung ako ba'y hindi na tama sa kanya, at kung may karapatan pa akong maghanap ng kasagutan. Subalit sa bawat pagdapo ng mga mata ni Grace, nararamdaman ko ang init ng mga damdamin na hindi ko kayang itago. Minsan, magaan lang ang pakiramdam ko. Ngunit sa gabi, ang mga tanong kay Ninang ay patuloy na umuukit sa aking isipan. Ang mga daliri ni Grace, ang mga mata niya, ang mga halakhak niya. Lahat ng iyon ay nagpapagaan sa akin. Pero may malaking bahagi ng akin na hindi kayang umusad nang hindi muling naghahanap ng sagot kay Ninang. Ang nakaraan at ang kasalukuyan ay patuloy na magkalaban sa aking puso at isipan. Si Grace ay nagsisilbing isang kaluwagan, ngunit hindi niya kayang punan ang lugar ni Ninang sa aking buhay. Hindi ko na alam kung anong direksyon ang tatahakin ko. Ang mga damdamin ko ay nagsalungatan at sa bawat desisyon, nararamdaman kong higit pang nahulog ang mga piraso ng aking puso sa dilim. Puno ako ng kalituhan at pagsisisi. Lahat ng bagay ay nagiging malabo.
at hindi ko alam kung anong landas ang magiging mas magaan. Ang tanging alam ko, habang ako ay kasama si Grace, ang mga alaala kay Ninang ay patuloy na humihila sa akin at hindi ko kayang takasan ang mga ito. Ang mga araw ay dumaan ng mabilis, ngunit sa bawat sandali, ang mga tanong na bumangon sa aking isipan ay hindi ko kayang alisin. Hindi ko alam kung saan ako patungo at sa bawat hakbang ko, parang ako'y natutuliro sa kalaliman ng aking nararamdaman. Ang mga pagkatalo at tagumpay ko sa mga nakaraang linggo ay unti-unting humuhubog sa aking pananaw, ngunit hindi ko alam kung ano ang tama. Sa bawat gabi na ako'y nag-iisa, ang mga tanong ay laging naroroon. Mali ba ang ginawa ko? O ito ba ay isang pagnanais na matagal ko nang ikinukubli sa aking puso? Hindi ko alam kung ang mga nararamdaman ko kay Ninang ay isang pagkakamali o tunay na pagmamahal. Bawat oras na magkasama kami, may isang bahagi ng akin na nagsasabi na ito'y hindi tama. Ngunit may isang bahagi na hindi kayang itanggi ang nararamdaman. Hindi ko na alam kung ano ang tamang sagot. Ang lahat ng ito ay isang malaking kalituhan sa loob ko na hindi ko kayang ilabas. Si Ninang, na naging ina ko sa lahat ng aspeto, ay naging isang bahagi ng buhay ko na hindi ko kayang alisin. Ngunit ang mga nararamdaman ko ay mas malalim pa kaysa sa isang simpleng pagtingin bilang isang mahal na kamag-anak. Habang ako'y nag-iisa, pinagmumuni ko ang lahat ng nangyari. Nang sinabi ko sa kanya ang aking nararamdaman, alam ko na may mga bagay na hindi ko na kayang bawiin. Naramdaman ko na hindi lang ako nagsabi ng saloobin, kundi ipinakita ko rin ang isang bahagi ng aking sarili na matagal ko nang tinatago. Ngunit, ang tanong ko sa aking sarili ay, may mga bagay ba akong ipinahayag na hindi ko na kayang itama? O baka nga, ang mga saloobin ko ay isang simpleng reaksyon lamang sa matagal ko ng pangungulila. Pangungulila sa isang pamilya, sa isang figura ng ina na hindi ko na matatagpuan pa. Bawat araw ay isang paglalakbay pabalik sa aking sarili. Minsan naiisip ko, baka ang nararamdaman ko ay hindi pagmamahal, kundi isang pagnanasa sa mga bagay na nawala sa akin. Sa mga magulang ko na pumanaw, sa mga pangarap na hindi na natupad. Baka ang nararamdaman ko kay Ninang ay hindi tunay na romansa kundi isang paghahangad ng yakap na hindi ko na matanggap mula sa aking tunay na ina. Si Ninang, na naging nanay sa akin sa lahat ng oras, ay naging simbolo ng lahat ng hindi ko naranasan sa buhay ko. Ngunit habang ipinagpapaliban ko ang mga tanong, ang damdamin ko ay hindi nawawala. Sa mga oras na magkasama kami, ang mga kamay niya na hawak ko, ang mga mata niya na minsan ay naglalaman ng kalungkutan, ang mga salitang hindi binibigkas ngunit ramdam ko, lahat ng iyon ay nagbibigay ng mga palatandaan na mas malalim pa ang koneksyon namin kaysa sa inaasahan ko. Ngunit hindi ko rin kayang magkunwari na hindi ko nakikita ang layo na binuo ni Ninang mula sa akin. Ang bawat araw ay puno ng katahimikan at pag-aalangan. Hindi ko alam kung paano magtutuloy-tuloy ang mga bagay na ito. Kung saan ako patutungo at kung paano ko matututunan na tanggapin ang mga pagkatalo ko. Minsan, napapaisip ako kung ang lahat ba ng ito ay isang pagkakamali at kung ang lahat ng nangyari ay isang pagnanais na hindi ko kayang kontrolin. Kahit paano, isang bagay ang malinaw, hindi ko na kayang balikan ang dati. Ang mga nararamdaman ko ay patuloy na nag-aalab, ngunit ang mga pangarap na nabuo sa aking isipan ay nagsimula ng maglaho. Ang hinahanap ko ay hindi ang mga sagot mula sa ibang tao, kundi ang sagot na matagal ko nang tinanong sa aking puso. Sino ba ako sa gitna ng lahat ng ito? Sino ba ako ngayon? Kung hindi ko na kayang maintindihan ang sarili ko, habang ang mga araw ay patuloy na lumilipas, nararamdaman ko ang isang bagong pagnanais na malaman ang aking sarili. Sa bawat hakbang ko,
Ang mga tanong ay patuloy na nagpapahirap sa akin, ngunit ito rin ang nagiging dahilan ng aking paglago. Siguro nga, sa dulo ng lahat ng ito, matututo rin akong yakapin ang aking mga kahinaan at alamin ang tunay na kahulugan ng aking nararamdaman. Dahan-dahan kong naaalala ang mga araw na puno ng pagkalito, ng pagnanais na mahanap ang tamang sagot. Ang bawat gabi ay nagsimula ng magmukhang walang katapusan, at ang mga tanong na matagal ko nang itinago sa aking isipan ay nagsimulang lumitaw sa aking mga panaginip. Habang ang mga pag-uusap namin ni Grace ay nagsisilbing gabay sa mga araw ko, hindi ko maiiwasang maisip si Ninang. Kung anong nangyayari sa kanya, kung bakit siya naging ganito kalayo, lahat ng mga hindi pagkakaintindihan na nagbukas ng agwat sa pagitan namin. Sa wakas ay nagsimula kong maunawaan. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Grace sa isang tahimik na daan, nagsimula akong magtanong sa sarili ko. Bakit nga ba ako nahulog sa ganitong kalituhan? Binalikan ko ang mga oras na magkasama kami ni Ninang, ang mga sandaling tila walang hanggan, ngunit may bigla ang hiwalay na pakiramdam. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag, pero habang nagsasalita si Grace, naramdaman ko ang kanyang mga salitang binitiwan na tila may kabuntot na kasagutan sa mga tanong na matagal ko nang iniwasan. Sa mga oras na iyon, napagtanto ko na hindi lang pala ako ang nahirapan. May mga saloobin din pala si Ninang na hindi niya kayang ilabas. Sinabi ko kay Grace ang nararamdaman ko, at siya ang naging tulay para maintindihan ko na hindi lamang ako ang naglalakbay sa dilim ng emosyon. Si Ninang din, sa kanyang sariling paraan, ay tinatahak ang parehong landas. Nang dumating ang araw na muling nagkausap kami ni Ninang, naramdaman ko na ang hangin sa paligid ay tila mabigat, ang mga mata niyang umiwas, ang mga kamay na hindi ko kayang hawakan gaya ng dati, at ang tahimik na sandali sa pagitan namin ay nagbigay ng kabuntot na kaba sa aking puso. Ngunit sa mga salitang lumabas mula sa kanyang bibig, nagsimula kong maramdaman ang pag-unawa sa mga bagay na matagal nang nakatago. Andrew, hindi ko kailanman nais na saktan ka. Ang mahinang tinig ni Ninang. Ang lahat ng ito, pati na ang nararamdaman ko, ay isang pasanin na matagal ko nang binibitbit. Ang mga salitang iyon ay sumabog sa aking isipan, at bigla, parang nabuksan ang pinto sa isang silid na matagal kong tinakasan. Hindi ko inasahan na si Ninang, sa kabila ng lahat ng mga taon na magkasama kami, ay nagdala ng mga nararamdaman na hindi ko pa rin kayang intindihin. Ibinukas niya sa akin ang kanyang puso, ang kanyang mga kalungkutan na matagal na niyang pinipigilan. Siya pala, tulad ko, ay may mga tanong na naghahanap ng sagot. Napansin ko ang pagluha sa mata ni Ninang, at sa isang saglit, ang lahat ng mga hindi nasabi ay tila umagos sa kanyang mga mata. Ang pagmamahal ko sa iyo, hindi ko rin alam kung anong klaseng pagmamahal iyon. Ngunit hindi ko kailanman nais na makasakit. Hindi ko alam kung anong klase ng bond ito, pero naniniwala akong may dahilan ng lahat ng ito. Habang pinapakinggan ko siya, nagsimula akong makita ang mga bagay ng mas malinaw. Hindi ko na kailangang itago pa ang aking nararamdaman. Dahil sa mga salitang binitiwan ni Ninang, natutunan kong tanggapin na hindi lahat ng pagmamahal ay malinaw. May mga pagmamahal na may pag-aalangan na naglalaman ng mga saloobin na hindi pa handang ipahayag. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may mga pagmamahal na nararamdaman pa rin, at ito ang tunay na nararamdaman namin para sa isa't isa. Ang lahat ng sakit, ang kalituhan, at ang mga hindi pagkakaintindihan ay nagsimulang maglaho sa sandaling iyon. Naintindihan ko na ang aming relasyon, bagamat puno ng alon at pagsubok, ay may napakabigat na halaga. Ang bawat sandali ng pag-iwas, ang bawat galak at sakit na naramdaman ko, ay bahagi ng mas malalim na koneksyon ng pagmamahal na hindi pa kayang ilabas sa mga simpleng salita. Sa gabing iyon, nagsimula akong mapagtanto na hindi ko kailangang maghanap ng mga sagot mula sa iba. Si Ninang at ako sa aming pinagdadaanan
ay nagkakaroon ng mas malalim na ugnayan. Isang ugnayan na puno ng pagmamahal, sakit, at pagpapatawad. Isang bond na hindi kailanman mabubuo ng mga simpleng salita. Habang ang mga pagdapo ng aming mga kamay ay nagpatuloy, nagbigay ito sa akin ng isang tahimik na pangako. Na kahit gaano man kalabo ang hinaharap, natutunan ko na ang pinakamahalagang bagay ay ang pagpapatawad sa sarili at sa iba upang mapagtagumpayan ang lahat ng emosyon. Isang umaga, habang inaayos ko ang mga gamit sa aking mesa, isang liham ang dumating na nagbigay ng hindi inaasahang takot sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob ng sulat na iyon, ngunit may isang kakaibang pakiramdam na hindi ko matanggal sa aking katawan. Nang buksan ko ang liham, ang mga salitang nakasulat ay nagbukas ng isang pinto sa isang mundong matagal ko nang tinakasan. Isang mundong hindi ko kayang tanggapin noon. Andrew, ang simula ng liham. Ako si Ernesto, ang iyong tunay na ama. Hindi ko na natapos ang pagbabasa ng buong liham dahil ang mga salitang iyon ay sapat na para magdulot ng pagkabigla sa aking puso. Isang malamig na pakiramdam ang pumasok sa aking katawan. At ang lahat ng mga tanong ko tungkol sa aking nakaraan ay nagsimulang magsanib at magdulot ng kalituhan sa aking isipan. Hindi ko alam kung paano ko dapat ito tanggapin. Si Ninang, ang babaeng inalagaan ako, nagbigay ng pagmamahal at atensyon na ipinagpaliban ng kanyang sariling buhay para sa akin, ay hindi ko pala tunay na kamag-anak. Ang lahat ng mga kwento na binuo namin, mga pagkakatipon at mga alaala, ay naging mabigat na parang isang malaking kasinungalingan. Naging isang malupit na biro ang lahat ng pagkakilala ko sa kanya. Habang binabasa ko pa ang liham, sinabi ni Ernesto na hindi siya nakapagpatawad kay Ninang sa ginugol na mga taon ng pagiging malayo sa kanya at sa pagiging lihim ng kanyang pagkakakilanlan. Ang mga detalyeng binitiwan ni Ernesto ay hindi ko kayang itanggi. Si Ninang pala, sa kanyang sariling paraan, ay gumawa ng isang sakripisyo para sa akin. Hindi lang para sa akin, bilang isang anak na kailangang alagaan, kundi bilang isang tao na hindi niya kayang ipagkatiwala ang mga lihim ng nakaraan. Si Ninang ang naging aking proteksyon, hindi lamang bilang isang guro ng buhay, kundi bilang isang tagapagtanggol ng isang lihim na hindi ko matanggap. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Parang ang lahat ng bagay na nakasanayan ko, ang mga araw ng pagtawa at saya, ay nagiging malabo at puno ng pagkabigo. Bawat alaala na binuo namin ni Ninang ay tila nawawala sa hangin, at ang tanging natira sa aking isipan ay ang katotohanang ako ay nabuhay ng isang kasinungalingan. Bakit nga ba siya nagsakripisyo ng ganito? Bakit niya itinago sa akin ang aking tunay na pamilya? Habang patuloy kong binabasa ang liham, unti-unti kong naaalala ang mga pagkakataon na may mga sandali na hindi ko maintindihan ang mga kilos ni Ninang. Ang mga titig niya sa akin na tila may ibig iparating. Hindi ko noon na kayang tanungin siya, ngunit ngayon, parang lahat ng iyon ay nagkakaroon ng kahulugan. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin pagkatapos ng lahat ng ito. Ang aking mundo ay biglang nagbago at hindi ko na kayang makita ang mga bagay ng dati. Hindi ko na alam kung sino ako sa lahat ng mga pira-pirasong piraso ng nakaraan na hindi ko kayang buuin muli. Tumagal ang mga araw ng pagmumuni-muni at ang liham ni Ernesto ay hindi ko kayang kalimutan. Nais kong magtulungan kami ni Ninang. Nais kong maramdaman ang kanyang mga kamay sa aking mga palad na parang nagsasabing, nandito ako para sa iyo, ngunit hindi ko na siya kayang tanungin pa. Lahat ng mga sagot na aking hinahanap ay parang nawala na sa hangin at ako ay nauurong sa 100% ng kalituhan. Bilang isang tao na naghanap ng kasagutan sa bawat tanong, ngayon ay natutunan kung hindi lahat ng sagot ay madali. Lahat ng nangyari,
Lahat ng mga pagtanggap at sakripisyo ay tila nauurong sa mga aral na magpapabigat pa sa aking dibdib. Ang liham na iyon ay nagbigay sa akin ng isang katotohanan na mahirap tanggapin. Ngayon wala na akong ibang pagpipilian kundi tanggapin ito at magsimula ng bagong kabanata. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin ni Ninang, ngunit isa lang ang sigurado. Wala nang kailanman magiging parehong Andrew na nararamdaman ang tapat na pagmamahal mula sa isang pamilya na hindi ko alam kung saan nagmula. Ang huling tanong ko ay, paano nga ba ang magiging buhay ko ngayon na ang lahat ng ito ay nabuksan? Habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanlurang bahagi ng aming bahay, naramdaman ko ang init ng araw sa aking balat. Parang may isang haplos na kay tagal ko nang hinahanap, ngunit hindi ko kayang ipaliwanag. Nakaupo kami ni Ninang sa harap ng aming bahay, malayo sa mga mata ng iba. Walang nag-uusap sa amin sa mga unang sandali, ngunit hindi ko na kailangang magsalita pa. Alam ko na siya rin ay may mga naiisip, mga tanong na nais sagutin, at mga kasagutan na nais ibahagi. Andrew, ang sabi ni Ninang, at naramdaman ko ang kaba sa kanyang tinig. Alam kong maraming bagay ang nagbago sa atin. Hindi ko alam kung paano ko ito ipaliwanag. Pero gusto ko lang sanang malaman mo na hindi ko kailanman nais na masaktan ka. Hindi ko siya tinignan agad. Pinili ko munang magpigil ng hininga at hayaang magpatuloy ang mga salita niyang nagbigay sa akin ng ginhawa at sakit ng sabay. Ninang, tugon ko. Ang lahat ng ito ay parang isang masalimuot na panaginip. Dati, alam ko kung ano ang nararamdaman ko, kung saan ako pupunta. Ngunit ngayon, parang lahat ng iyon ay nawawala at tanging ang mga tanong at alinlangan ang natira. Nag-angat, siya nang tingin at nagtagpo ang aming mga mata. Iyon ang unang pagkakataon na natutunan kong basahin ang mga mata ni Ninang. Hindi ko nakita roon ang takot o pagkakasala na inaasahan ko. Sa halip, nakita ko ang hirap na dala ng mga taon ng pagtatago, ng mga sakripisyong hindi ko kayang ipaliwanag. Andrew, ang sabi ni Ninang, ang ginawa ko ay hindi para saktan ka. Ginawa ko iyon upang protektahan ka. May mga bagay akong kailangang itago at sa mga pagkakataong iyon, hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag sa iyo ang lahat. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi nagbago. Minsan lang talaga, nagiging mahirap ang sitwasyon na kailangan mong magdesisyon kung paano protektahan ang taong mahal mo. Ang mga salitang iyon ay parang tinaga sa aking puso. Habang sinasabi niya iyon, naramdaman ko ang bawat hakbang na binanggit niya tungkol sa mga sakripisyo at mga lihim na binubuo nila para sa akin. Ang mga taon ng pagiging malapit ni Ninang sa akin ay hindi lang mga araw ng alaga at pag-aaruga, kundi mga araw ng pagbabalat kayo at pagtatago ng hindi mabilang na pagsubok. Ang mga galit na nararamdaman ko ay nawala. Ang mga pagdududa ko ay unti-unting naglaho. Dahil naiintindihan ko na, sa huli, ang pagmamahal na ibinigay ni Ninang sa akin ay hindi makakamtan ng kahit sino. Siya ay nagpakita ng isang kabutihan at pagkakaalaga na hindi ko kayang suklian. At sa kabila ng lahat ng ito, tinanggap ko na, sa isang paraan, wala akong magagawa, kundi tanggapin ang katotohanan na nagsimula kami sa isang pagnanasa na naging mahirap para sa lahat. Habang nagsasalita siya, ako naman ay nagsimulang magmuni-muni. Alam ko na hindi madali para sa amin ang maging pareho ng nararamdaman at mga alaala. Ngunit sa huli, hindi ako makapaghintay na magkaroon kami ng kapayapaan nang hindi na kami magtatago sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa aming dalawa. Ngunit natutunan kong mahalin siya sa isang paraang hindi ko na kayang ipaliwanag. Hindi na kailangan pang magkaroon ng masyadong komplikadong sitwasyon. Ang tanging mahalaga sa akin ngayon
ay nagkaroon kami ng pagkakataon na magkausap at mapag-usapan ang aming nararamdaman. Kung paano ko iniwasan ang mga sagot at mga tanong dati, ngayon ay tinatanggap ko na ito. Ang sabi ko sa kanya, nagkaroon tayo ng pagkakataon na magtulungan. Hindi na natin kailangang magtago pa. Ang mahalaga ay napag-usapan natin ito. Si Ninang ay humarap sa akin ng may mapait na ngiti sa kanyang labi, ngunit ang mga mata niya ay puno ng pag-unawa at pagmamahal. Sana ay magpatuloy tayo sa landas ng pag-unawa. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin pagkatapos ng lahat ng ito, ngunit isang bagay ang sigurado ko, na ang ating pagmamahal ay totoo. Ang sagot ko ay tahimik at puno ng pagninilay. Oo, totoo. Sa huli, habang kami ay magkasama, nakaramdam ako ng isang uri ng kapayapaan na matagal ko nang inaasam. Hindi ko alam kung paano ako magiging pagkatapos ng lahat ng ito, pero ang tanging bagay na sigurado ako ay natutunan kong tanggapin ang aming realidad at ang mga emosyon na dumaan sa bawat isa sa amin. Hindi ko na kayang balikan ang mga lumipas na taon, ngunit natutunan kong pahalagahan ang mga natutunan ko, ang mga sakripisyo, at ang pagmamahal na nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. At habang ang araw ay tuluyang lumubog, nahanap ko ang kapayapaan sa mga tanong na hindi na kailangang sagutin, sa pagmamahal na walang kondisyon, at sa pagkakaroon ng kalayaan mula sa mga nakatagong lihim. Ang lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng isang bagong pananaw sa buhay at sa relasyon namin ni Ninang. Ang katotohanan, sa huli, ang siyang nagbigay sa amin ng mga kasirine. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kwento. Laging tandaan, sa bawat lihim, may mga kasagutan na nagdadala ng tunay na kapayapaan. Hanggang sa susunod, patuloy lang tayong maghanap ng mga aral sa bawat yugto ng ating buhay. Huwag kalimutan, mas mahalaga ang kalayaan at pagmamahal kaysa sa lahat ng misteryo.